sa inyo. Good morning, Brother Lem. Good morning, Sister Jasmine. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ngayon ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Isang programa po ito ng Toro Faith Church Pandi. Naglalayon po ito na matuto ang bawat isang anak ng Diyos, magawa ang kanyang kalooban at mapapurihan siya, no? Matuto sa mga aral niya. Sige po, pakishare nyo yung ating live broadcast po ngayong araw na to para marami pong umabot ng mga kapatid, mga kaibigan ninyo, makarinig din sila ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, tayo ay umawit ng isang awit para sa Panginoon. Anyayahan po natin ang banal na Espiritu na tayo samahan. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. No eyes see, no ears heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over our church and over our lives. Holy Spirit, rain down. No eyes seen, no ears heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over our church and over our lives. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, Pastor Elion. Good morning, Sister Helen. Good morning, Nanay Carmi. We miss you. Kamusta po kayo? Purihin ng Diyos sa umagang ito. Nawa tayo ay mapuspos ng kabutihan ng Panginoon, kanyang kalwalhatian, ng kanyang kapangyarihan upang matagalan natin ang mundo na ating ginagalawan. Tayo makaranas din ng kabutihan ng Panginoon, magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan ng Panginoon nating lahat, ang Panginoong Jesus. Kaya good morning, Sister Bernice.
Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ito, bagamat mahaba, kailangan po kasi at ang isang layunin din ng insight ay yung mabasa yung Biblia dahil sa panahon po na ngayon, bihira na yung nagbibigay ng panahon sa pagbabasa. At ang layunin natin, isa doon, yung maikondisyon, yung katawan, yung sistema natin na nakikinig tayo ng Word of God, nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa Gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 47 ang ating babasahin. Bagamat ay mahaba, pagtiyagaan po natin at damhin ang salita, unawain, bulay-bulayin ang salita ng Panginoon. Ganito po ang sabi, sundan niyo po yung aking pagbabasa at kung kaya ninyong magbukas ng Biblia ay buksan po ninyo at inyo ding sundan. Sabi dito, nang dumating ang araw ng Pentekoste, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ang maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita ng kani-kanilang sariling wika. Sila ay nagtaka na mangha at nagsabi, tingnan ninyo, hindi ba ang mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Ang mga Parto at ang mga Medo at ang mga Elamita at ang mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia, sa Pamphylia, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kreteo at mga Arabe, ay narinig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kapangyarihang gawa ng Diyos. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa ano ang kahulugan nito. Ngunit ang mga iba'y nandilibak na nagsasabi sila'y lasing sa bagong alak. Ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito hindi lasing gaya ng inyong inaakala, sapagkat ngayon 3 oras pa lamang, ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. At ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya at magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo
bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At mangyayari na ang bawat tumawag sa pangalan ng Panginoon ay malilitas. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya ay mapigilan ito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko sapagkat siya ay nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay mananatili may pag-asa sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades na ipahihintulot man ng iyong banal ay makakita ng kabulukan. Pinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay. Puspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Verse 29. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang mga tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa mga araw na ito. Yamang siya isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Good morning, Sister Nicole. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito sa napawang nakikita at narinig niyo sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nangisawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang narinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang apostol, mga Ginoong, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Good morning, Sister Bernadette. Kaya't ang mga tumanggap sa kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. 43. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila magkakasama sa templo,
Sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso at nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon ng araw-araw ang mga naliligtas. Purihin ng Diyos. Salamat po. Napakahalaga po ng ating pag-aaralan sa araw na to. Kaya manatili po kayo dyan. Pilitin po ninyong matapos. Maraming pwedeng kailangan po tayong matutunan at maintindihan sa bagay na ito. Una, ang Diyos ay pumupuspos sa kanyang mga anak, no? At ibinigay niya ang banal na Espiritu para sa atin upang tayo'y masangkapan ng kanyang kapangyarihan at magawa ang mga bagay na hindi natin pangkaraniwan kayang gawin. Ang mga unang apostol, unang mga mananampalataya, nung napuspos sila ng banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoong Jesucristo na ibibigay sa kanila, bumaba ito sa kanila na parang dilang apoy. At sila'y napuspos at ang unang manifestasyon o nakita sa kanila nung bumaba ang banal na Espiritu ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Sa pagkakataon pong ito, maraming aral na kumakalat at mali-mali ang interpretasyon. Ano po? Yung pagsasalita ng wika ay isang biyaya ng Panginoon o regalo. It's a gift from God na ipupuspos sa atin. Pansinin po natin yung sinabi dito, no? Meron kasi nagsasabi na yung pagsasalita ng wika ay hindi yung kagaya ng ginagawa natin na parang kung ano-ano yung nasasabi na hindi naman naiintindihan. Bagamat dito yung mga nagsalita ay may mga nakaintindi. Na ang pinapaliwanag nila, sinabi lang nila yung wika ng ibang bansa. Ito, yan ang pagkakaunawa. Ito yung tinatawag nga nila na one-time event na nangyari, na nasabi ng iba yung wika ng iba na halo-halo. Pero hindi ibig sabihin na yung pagkakataon na yon na nasabi nila yung wika ng iba't ibang bansa. Kagaya kunyari, meron kunyari maraming tao, yung isa ang sinabi yung salitang English, yung isa Japanese, yung isa Chinese, yung isa gano'n, no? Marami yung salita nila na narinig. At ang akala nila ay mga lasing yung mga tao. Pero, ito yung one-time event na para sa mga apostol. Kasi, naintindihan ng mga nakikinig. Maraming nakaintindi ng sarili nilang wika. Pero yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 14, no, mga kapatid, tungkol sa pagsasalita ng wika ay kaiba dito. Pero yun ay isang paraan din na gift ng Panginoon. Dahil ang sabi doon, walang nakakaunawa ng ating sinasabi. At iyon ay pagsasalita sa Espiritu Santo o pananalangin sa Espiritu Santo, praying in the Spirit para lumakas ang espiritu ng isang tao. May kaibahan. Ito naintindihan agad. Bagamat kailangan ma-interpret din yung mga nasasabi, hindi ibig sabihin na ganitong-ganito yung pangyayari dun sa 1 Corinthians chapter 14. Kasi ang sinabi dun sa 1 Corinthians chapter 14, walang nakakaintindi. Ikaw lamang, ang Diyos lamang ang nakakaintindi. Maging ikaw nga ay hindi mo naiintindihan kung ano yung sinabi. Tingnan natin sandali yung verse na yun. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita. Verse 14, chapter 14, verse 2. Kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya.
Yamang sa Espiritu siya nagsasalita ng mga hiwaga. Naintindihan niyo ba? Walang nakakaunawa sa Kanya. Pansinin ninyo yun. Ito naunawaan ng mga tao kasi ang nasalita ng mga alagad at ng mga napuspos na nandoon, yung wika ng ibang bansa. Pero yung sa chapter 14 verse 2, sa Diyos ka nagsasalita at sabi, walang nakakaunawa nun. At Diyos lang ang nakakaunawa nun. Kaya nga it's a gift para sa atin na para yung speaking in tongues, hindi makorap ng kaaway. Tandaan mo natin, ang isang bagay na hindi nalalaman ng kaaway, wala siyang magagawa doon. Kaya nga ibinigay yun na gift sa atin ng Panginoon. Kaya kung nagsasalita tayo ng wika, na nasa tamang proseso at paraan at hiningi talaga natin at hindi sinadya at ibinigay talaga ito ng Panginoong Diyos, isang biyaya yun para sa atin na nakakaya nating magsalita na ang nakakaunawa lang ay ang Diyos. Laman ng puso mo at ng spirito mo ang iyong nasasabi sa Panginoon. Kaya hindi nila naiintindihan. Ang sabi, walang nakakaintindi. How can you interpret, di ba, a word na no one can understand? Kaya yung discerning spirit ay isang gift din na ibibigay para maintindihan kung ano yung sinabi. At yung mga nakarinig dito, ng mga tao doon sa mga alagad na nakarinig ng kanilang salita, hindi sila interpreter. Narinig lang nila yung salita nila. At hindi sila interpreter. No, hindi sila binigyan ng gift of interpretation dahil hindi sila ang kasama na napuspos, kundi ang mga napuspos ay yung mga alagad. Paano sila mapupusprak? Sasabihin kasama sa napuspos, sila nga mismo yung nagsabing mga lasing, yung mga alagad. Nagpaparatang sila dahil nakita nila yung mga alagad at yung mga nagsasama-sama dun sa lugar, napuspos at nagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya huwag nating paguguluhin po ang salita ng Diyos. Kailangan maunawaan natin yung mga bagay na yan. Okay? At nagtanggol si Pedro doon sa pagkakataong yon, kaya sinabi ni Pedro, hindi po lasing yung mga yan. No? At ito yung ipinaliwanag ni Pedro na ito kasi yung ipinangako ni propeta ng Diyos mula kay propeta Joel na mangyayari sa mga huling panahon. At ito na nga yun, magkakaroon ng mga tao magsasalita sa wika. Kaya mga kapatid, kung uunawain ninyo, huwag ninyong kakalabanin o tututulan ang itinuturo ng Biblia. Paano itinuro ng Apostol Pablo na nasain natin ang pagsasalita ng wika, gawin natin yon kasi ginugusto yun ng Diyos at para makamit natin yung biyaya. Pagpapala yan, sabi nga, ang isang regalo, hindi mo ito mapapakinabangan kung hindi mo tatanggapin. Paano mo matatanggap ang isang bagay na magpapalakas sa iyo kung tinututulan mo? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay pagpapalakas ng sarili kapag ka ikaw ay nagsasalita ng wika. Tinutulan mo. Hanggang ngayon, diskumpiyado ikaw pagka nagsasalita ng wika at pag nakakita ka, natatawa ka. Hindi ka mapupuspos lalo noon. Hindi ka talaga mabibigyan dahil pinagtatawanan mo yung nangyayari. Kagaya ng mga taong nandito, pinaratangan yung mga alagad na sila yung mga lasing. Wala kang kaibahan doon sa mga taong yon. Kung magpahanggang ngayon, ang speaking in tongues ay hindi mo matanggap sa iyong sarili. Ito'y isang biyaya ng Panginoon na ibibigay sa iyo. Pag sa iyo'y nasabi, ikaw'y nakapagpapalakas ng iyong sarili. At ituturo din ng Diyos na magawa mo yon ng nasa ayos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya kung may makikita kayo nagtangs na magulo at talagang parang kakaiba, yun ang nire-review para maiayos. Nako.
Kaya mga kapatid, nasain natin pagsasalita ng ibang wika. At tumapang si Pedro nung siya'y napuspos, kaya nakapangaral. Alam nyo, kaya may mga taong hanggang sa ngayon ay hindi din magawang makapangaral, hindi magawang makapagpatotoo ng kanyang buhay, ng ang buhay niya binago na ng Diyos. Hindi masabi sa mga tao, din niya maipagmalaki yung kanyang karanasan sa Panginoon. Wala siyang masabi tungkol sa karanasan niya kay Kristo dahil wala ang kapuspusan sa Kanya. Huwag tayong manlilibak ng isang bagay na gawa ng Banal na Espiritu. Ito'y gawa ng Banal na Espiritu, kaya kailangan ito'y ating tanggapin. Yun, ipinangako yun. Sa huling panahon, marami na yung magsasalita ng wika at ang sabi, mga alipin niyang mga lalaki at mga babae. Ano yun tayo, mga servants niya na makakaranas nito. Okay? Pero dito sa mula verse 17 hanggang sa verse 21, mapapansin natin na nahahati ito sa dalawang bagay na sinabi ni Propeta Joel na mangyayari sa huling panahon. Una, yung pagbaba ng Banal na Espiritu mula 17 hanggang verse 18 at yung mula 19 hanggang verse 21 ay tungkol to sa tribulation. Ito'y panahon sa tribulation. Po, pansinin ninyo. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa itaas, sa tanda sa ibaba sa lupa, dugo, apoy, makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ng dakilang maluwalhating araw ng Panginoon. Kaya sa 21 ang sabi, at mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pansinin din po ninyo ito. Ito. Totoo po na ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kahit ngayong panahon na to, pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Pero, kailangan mo itong patunayan sa pamamagitan ng pag-workout sa iyong kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Dahil buhay ka pa, kailangan mo itong patunayan. Bakit ito sinabi na tatawag lang? Hindi po ito yung iniisip natin, tumawag naman ako sa Panginoon, ligtas na ako. Mga kapatid, iba po yung sinasabi dito na kapanahunan. Ito, ang sabi dito, doon sa panahon ng tribulation. Kasi doon, sa tribulation, uusigin ng tao at ipadidinay sa iyo si Jesus Christ. Pag idininay mo si Jesus Christ, tatanggapin ka nila at mabubuhay ka doon sa panahon nila na may tataka ng kaaway, 666. Kaya nga, kapag tumawag ka sa Panginoon doon, maliligtas ka kasi at the time na tumawag ka sa Panginoon, papatayin ka na nila. Papatayin ka na, hindi ka pwedeng tumagal. Kasi ipinadidinay, sa panahon na yan, ipinadidinay si Jesus Christ sa bawat tao. Pag hindi mo idininay at ang ginawa mo tumawag ka sa Kanya, dahil sa kalagayan doon ay mahirap na ang panahon dyan, maliligtas ka. Yun ang ibig sabihin po ng bagay na yan. Sa panahon ngayon, makatotohanan yan. Pero hindi yan instant na hindi yan isang one time na sasabihin mo okay na. Kaya nga marami yung inisip na mali, nagkamali sa interpretasyon ng one save, always save. Alam nyo, yung one save, always save, delikadong ituro, pero may katotohanan po yun eh. Kaya lang, dapat maging tama ang pagtuturo nito sa mga tao. Kasi once you are saved, talaga namang you are saved dahil kung pagsusumikapan mong mabuti ang kaligtasan na bigay sa iyo ng Panginoon. Pero kung gagawin mong interpretation, once you are saved, na tinanggap mo ang Panginoon, dahil ang sabi dito, pag
tumawag ka sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas ka. Hindi po ito isang bagay na nasabi lang, okay na. Sa panahon ngayon, kailangan mo itong pagsikapan. Pero dito sa panahon na to, iba po ito. Ito yung panahon na may pag-uusig, tribulation, kumikilos ang Antikristo. Kaya dun sa panahon na yon na mahirap, pag tumawag ka instantly sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Kasi kapalit nun, pagsasabi mo na yon ay ang iyong physical na buhay. Naintindihan po kung meron pa kayong katanungan sa mga bagay na yan, alamin nyo na lang pong mabuti sa akin o sa iba pa kung meron kayong matatanong. No? At piliin ninyo yung mag-i-interpret sa inyo nito ng tama dahil balubaluktot ang interpretasyon ng mga tao sa panahon ngayon. Mga kapatid, ang Biblia never contradicts itself. Kaya kapag ang isang bagay ay may kontradiksyon sa turo, mahirap pong tanggapin yon. At ako'y magtitiwala na lang sa salita ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu kaysa yung inaral ng matalino na mali naman ang pagkakaturo. Mga kapatid, pangalawa pa, ito pa yung mga bagay na kailangan nating matandaan. Nangaral siya at sinabi niya na kahit nung panahon na yon, si David ay nagpatotoo na dadating mula sa kanyang lahi ang magiging tagapagligtas. No? Kasi nakakalimutan na ng mga Israelita sa panahon na to kung ano yung mga nangyari na isulat noon, lalo na ng mga propeta, patriarka. Si David ay isang propeta, isang hari, isang patriarka, na isang ginamit ng Panginoon para yung kanyang salita at mga propesiya ay matupad. Masabi ni David at matupad sa panahon ngayon. Isa sa naipropesiya ang Kristo sa pamamagitan ni David. Okay, good morning, Brother J.C. Gardose. Salamat po sa inyong panunod. Samahan niyo po kami. Okay, at nung naipropesiya yon ni David, ipinakita doon agad yung kaibahan ni David, bagamat siya ay dakila nung araw, noong panahon na yon, ay masigit na dakila ang Panginoong Hesus. Bakit? Si Jesus Christ nang namatay, nakaakyat sa langit. Bagamat si David, no, anong verse andito? Sabi dito, sa verse 34, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Okay? Ito po yung may katotohanan na mga salita at mga pahayag na talagang ang nasa kalangitan o sa abode of God, the third heaven, ay hindi pa tayo ng mga binubuhay dahil wala pa tayo sa panahon na bubuhayin. Po, hindi pa. Iisa pa lang yung binuhay mula sa mga patay na umakyat sa langit. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At yung sinasabi ng iba na nagdala ng mga bihag, mali po yung interpretation ng Bible na yon. Kasi dapat bumalik tayo sa original explanation ng Bible, ang King James Version. Ang dinala niya sa langit ay ang pagkabihag, hindi ang mga bihag. Ang ibig sabihin nun, nagtagumpay ang Panginoon sa kamatayan at yung mga bihag, yung pagkabihag, yung nagiging paraan ng dyablo para sa tao na mabihag, yon ang kanyang inalis. Na wala nang pagkabihag sa iyo ngayon dahil anak ka na ng Diyos. Ikaw ay tumanggap na sa Panginoon. Dinala niya ang pagkabihag. Yung sin ang kanyang tinangay. Kaya nga iniligtas niya yung sanlibutan, di ba? Inako niya yung kasalanan ng lahat, bagamat siya hindi makasalanan. Siya naging mismong kasalanan, yun ang kanyang dinala. Yung ginagamit ng dyablo na pagkabihag sa mga tao. Hindi yung mga yung mga taong namatay ay dinala niya na sa langit. Hindi po ganoon eh.
Yung mga, nung namatay si Jesus Christ sa krus, nabuksan ang lupa, no? At bumangon yung mga patay. Tama po, bumangon sila, pero di pa sila dinala sa langit. Sila'y nabuhay pang muli doon, at namatay pa uli sila, dahil hindi pa panahon. Hindi sila yung dinala sa langit, kasi hindi po pwedeng mauna ang kahit sino man na makarating sa langit, bukod kay Jesus Christ. Kasi kung yun ay bumangon, at kasabay niya, hindi pwedeng mauna si Jesus Christ. Naging kasabay niya. Hindi rin po pwedeng nauna yon, dahil si Jesus Christ, linggo pa na buhay. Yung mga tao na yon, nabuhay, bumangon mula sa mga libingan nung time na namatay si Jesus Christ, nung namatay siya. Kaya pag-aralan po natin mabuti. At ang problema dito, yung kalagayan na paano bubuhayin yung nasa lupa kung nasa langit ka na. Alin sino yung bubuhay? Mga kapatid, maraming bagay na problema dito. Kaya nga maraming kumakausap sa patay. Kasi iniisip nila nandun na sa langit. Kahit sabihin po nating to be absent in the body is to be present in the Lord. Hindi po yun mali. Tama pa rin yun. Kasi kapag ikaw ay nasa paraiso, you are in the presence of the Lord. But it doesn't mean you are in the abode of God. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. At yung sinabing, it is appointed unto man to die once and then judgment. Although you are not in heaven pa, hindi ibig sabihin, nasa impyerno ka naman. Hindi. Ang dinadala sa impyerno yung sumama sa mga aral ng kaaway, hindi sa aral ng Diyos. Yung tumanggi sa Panginoong Hesus. Yung namuhay sa kasalanan. Morning sa Santiago Melody. Ganon po yun. Hindi po mahirap tanggapin ang katotohanan na kahit ikaw naman ay namatay at di ka pa diretso agad doon sa langit, hindi ka naman talaga doon pupunta. Hindi po. Once you are saved here on earth and you die, 100% pagdating ng panahon na dumating si Jesus Christ, tatanggapin niya tayo doon at magkakasama po tayo doon. At yung sinabi sa Biblia na sa Peter na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao at ang 1,000 taon ay isang araw. Hindi po yun ginawa para makompute kung kailan dadating si Lord. Hindi yun sinabi para makompute. Kasi kung umiiral po ang Panginoon sa kanyang mga takdang numero, kagaya po ng number 3, kagaya ng number 7, kagaya ng number 40. Kung i-interpretin po natin at sasabihin sa ikapitong araw pa ng Diyos siya babalik. Lumilitaw 70, lalabas 7,000 taon pa ang lilipas. Mga kapatid, malabo po yun. Malabo po yun. At ang interpretation po doon, huwag natin kalimutan yung kasunod. Kasi sabi, yung isang araw, 1,000 taon. At yung 1,000 taon, isang araw. How can you interpret that? Paano mo ma-interpret yun? Ang interpretation po doon na totoo ay ganito. Sa Diyos, hindi malilimitahan ng oras. At ang decision ay nasa Kanya. Anytime He wants, kung ano ang Kanyang loobin, yun ang eksaktong time ng Panginoon. Hindi pwedeng mag-interpret po na sabihin, baka sa ganito, dumating na ang Panginoon kasi malapit na po siyang dumating. Walang question about that, mga kapatid. Malapit na siyang dumating. At ipinakita yan ng Biblia na talagang imminent na. Ayan na, parating na talaga. Pero huwag tayong mahirati doon sa bagay na mali. Ano po? Para hindi tayo magka-problema. Tanggapin natin yung katotohanan, baguhin natin yung ating buhay, ilaan natin sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ng mga alagad, inilaan nila sa pagtitipon-tipon, pagsasama-sama pananalangin. Amen? Hindi yung malagay tayo sa alanganin.
No? Kaya maraming kumakausap sa mga patay. Kasi iniisip nyo, nandun na sila. Kasama na agad sila doon sa langit. At sila'y namamagitan. Hindi po pwedeng mamagitan ang tao sa Diyos. Nakasabi mo ko, musta kayo dyan tatay? Happy birthday tatay, happy birthday lolo, happy birthday. Ipinagdadaos yung birthday dahil nakakalungkot mga kapatid, nalalabag natin yung iniutos ng Diyos sa Deuteronomy na sinasabing huwag tayong kakausap sa mga patay. Amen? Dito nakalagay sa verse 34. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Even David is not yet in heaven. Nandun siya sa kalagayan na siya nasa paraiso. Na inaaliw ng Panginoon. Ito'y isang hindi po mali kung sabihin natin natutulog. Dahil yun ang sinabi mismo si Jesus Christ. Siya mismo ang nagsabi tulog. Si Lazaro tulog, hindi wala sa kawalan, hindi siya tulog sa isang state wherein yung nandito hindi makapunta riyan, yung nariyan hindi makapunta rito. Yun yung tinukoy sa yung illustration ng mayaman at si Lazaro. Ito'y isang pagpapaliwanag ng Panginoon. Pero hindi ito isang kalagayan na laging gano'n ang mangyayari. Kung makikita ninyo, yung mayaman, pinahintulutan lang ni Lord na makita si Lazaro. Pero si Lazaro, inaaliw at hindi naman niya naiintindihan yung nangyayari. Nakikita yung nangyayari sa mga namatay. Tang sabi, wala ng luha sa lugar ng paraiso at sa langit. Kasi kung makikita mo yung mga mahal mo sa buhay na niluluto sa impyerno, mahahabag ka pa rin. Sabi wala ng kalungkutan, kaya hindi pa hihintulot ng Diyos na ganoon ang sitwasyon. Amen? Sige po mga kapatid, pagpalain po tayo ng Diyos. Isang bagay na pagka ang banal na spirito ay dumating sa bawat sat na puspos ang bawat isa, isang totoo at tunay, tayo magkakaroon ng kapangyarihan na hindi natin dati kayang gawin ng mga bagay na kaya natin gawin ngayon. Isa ang pagpapatotoo para sa Panginoon at isa ang pangangaral ng kanyang salita, paghahayag at pag-aakay ng mga kaluluwa. Mga kapatid, tandaan natin, kailangan na mapuspos tayo ng banal na spirito. Hindi po ito isang katawa-tawang bagay. Ito'y biyaya ng Diyos. At para sa kapakinabangan natin ng mga nabubuhay pa, upang mapanatili natin yung ating kalagayan, no? Na hindi tayo mapahamak hanggang sa huling panahon. Kaya nga nasabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas, maliligtas. Dahil din yun sa kalagayan ng mga tao sa panahon ngayon. Maraming nagsasawa, huwag po tayong magsasawa, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Meron po kayo papanalangin, lagay niyo dyan. Tayo po yung manalangin sa oras na ito. May gawain po mamaya alas 7 para po lalo tayong lumalim sa kaaralan ng salita ng Diyos. Tayo po ay dumalo sa mga ganitong gawain. Mag-akay po tayo. Tayo po yung manalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos, patunay na iyong mga salita ang nagpapalaya sa bawat sa amin at nagbibigay ng kalagayan na kami mapabuti sa mga darating na panahon. Kaya naman, Panginoon, matanggap namin nawang mabuti kung ano ang inyong sinabi sa inyong mga salita at magkaroon, Panginoon, ng malalim na pitak ito sa aming mga puso upang maunawaan kung ano talaga ang iyong sinasabi sa bawat sa amin. Nasain namin nawa, Panginoon, na mapuspos ng iyong banal na spirito, makapagsalita ng wika, at magawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin dating nagagawa sa tulong ng inyong banal na spirito, na magkaroon kami ng kapangyarihan, na kami makapagpagaling ng mga may sakit, na kami makapaghayag ng inyong salita, na kami magkaroon ng mga milagro sa buhay
na nagkakaroon ng pagbabagong mabuti sa buhay ng mga tao na nahahayagan ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isang anak ninyo, Panginoon, na matuto sa salita ninyo, sa kaalaman patungkol sa inyo, na hindi naliligaw, Panginoon, na makarinig ng aral ay natatanggap agad kung hindi makapagbasa, maaral ang inyong salita, may kumpara at huwag paghalu-haluin ang inyong salita at huwag paglaban-labanin ang inyong mga salita. Maraming po salamat sa iyong katotohanan. Ikaw ang malubos na mapurit maitaas ng bawat isa. Ingatan niyo po sila na maghahanap buhay, ang mga mananatili sa bahay, sa gawaing bahay, at sa mga aalis, Panginoon, ingatan niyo at patnubayan lahat. Purihin kayo, ilayin niyo po kami sa sakit at karamdaman. Sino man may karamdaman sa pangalan ninyo, Lord, in Jesus' mighty name, pagalingin ninyo, hilumin ang lahat ng sugat. Purihin ka. Maraming po salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.